Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito, ayon sa ating simbahang Katoliko, sa sa Lucas chapter 13 verse 1 to 5. Sabi dito, dumating noong ilang tao at binalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang yon ay higit na masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay at nabagsakan ng tore ng Siloy, sa akala ba ninyo higit na silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng iyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. So yan po, no? Na napakalinaw. Dalawang bagay yan. Una, di ba, kinwento dyan sa ating Panginoong Jesus na yung mga rebelde na pinapatay ni Poncio Pilato habang sila nag-aalay. Ibig sabihin, nasa loob sila ng simbahan o templo nung panahon na yon, pinapatay nitong si Poncio Pilato. Yung pangalawa naman na kinukwento natin Panginoon Jesus, yung mga 8 katao na namatay din, nabagsakan sa Siloy. Ang sabi ng Panginoon, akala nyo ba na masama silang tao porket nangyari sa kanila yun? So ibig sabihin po, lahat po tayo ay posibleng may mangyari ganun. Wala naman niyang pinipili. Kahit na actually mapagdasal ka, mapagsimba ka, o gumagawa ka ng mabuti, posible rin pong mangyayari yun sa atin. Pero siyempre, depende sa pagtanggap mo. Kaya nga sabi dyan, pwede rin yan mangyari sa mga taong mabubuti. Diba? So kung gagawin mo yan, para maging positive yung negative na nangyari, ay kailangan may malalim kang relasyon sa Diyos. Minsan po, hindi natin maintindihan, yung mga nangyayari sa ating paligid. Maraming sakuna, maraming aksidente, maraming mga pangyayaring akala mo, katapusan ng lahat. At akala mo ang lahat ng tayo masasama. So, malinaw po dyan, sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi. Maliban kung kayo ay magsisi. So, itong panahon po ng Kwaresma, sa ating simbahang Katoliko, ang pinananawagan po ay yung magsisi tayo at talikuran ang ating kasalanan. Minsan, nagiging sanhi rin yan ng kapababayaan sa ating sarili, kaya nangyayari po yung hindi maganda. Halimbawa, sa kalusugan natin, di ba? Sinabi ng doktor na mataas ng kolesterol mo, kailangan mo nang magdisiplina sa pagkain mo. Subalit ang ginagawa mo, di ba? Masarap ang lechon, masarap ang fried chicken, lahat ng pang-kolesterol na kinakain mo at nangangatwiran ka pa. Sinasabi mo na may gamot naman. Kaya yun, minsan nauuwi sa stroke o high blood, di ba? Kasi nga, hindi mo sinunod ang sinabi ng doktor. So, para doon, ang nangyayari dyan, pinapahamak lang natin ang ating sarili. Kaya dapat, laging handa po tayo. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa future. Dahil alam naman po natin, nakasalalay ang lahat sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon pong mga panahon ng Kwaresma, kailangan siyempre pag magsisi tayo, tumalikod sa ating mga kasalanan at hindi lang sa salita. Kailangan meron ding sa gawa. At siyempre nananawagan po ating simbahang Katoliko. Una, personal na pagsisisi sa ating pagkatao. Pangalawa, sakramento ng
pangungumpisal, no, sa pari po. Yan ang katuruan sa ating simbahang Katoliko. Yan ang mga panawagan. At pangatlo, sa lipunan. Kailangan siyempre nakikisama rin tayo sa ating mga kapwa-tao dahil ano rin sila, kasama rin natin sa ating buhay na kung saan sila rin yung tumutulong pag just in case na may mga problema tayo, yung ating mga kapwa tao. Kaya minsan, di ba, yung mga ibang tao, di ba, pagka hindi po dininig yung kanilang panalangin, minsan magtatampo sila sa Diyos. Lord, hindi mo naman diningin panalangin ko. Yung iba po, hindi na nagsisimba o hindi na nagdarasal. Kung tutusin, di ba, yung mga pinagdarasal po natin ay alam ng Diyos yan. Depende na lang sa Kanya kung kailan niya ibibigay sa Kanyang tamang panahon. Di ba? Kaya talaga po ang panawagan ngayon ay magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Medyo mahirap po siyang lunukin. Alam lang po natin, challenges po sa atin yan. Napaka-challenge po, no? Sa atin yung ganyang mga utos. Pero siyempre, kung may relasyon ka sa Diyos, kailangan natin sumunod. Hindi man natin yan ma-perfect, no? Sikapin po nating majority ay ating nagagawa. No? Sa mga bilin ng ating Panginoong Yesus at sa bilin ng ating simbahang Katolika. Kaya tayo manalangin sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan na pong karamdaman. Problema sa pamilya, problema rin sa pinansyal. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang tanaw. Sa tayo manalangin muli. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na pong karamdaman. Stage 4 cancer namin. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po at tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagpapatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapangunawa at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa pinansyal na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa lo kung paano iraraos kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen. Amen. Patawarin niyo po kami sa aming kakulangan, kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.